Nagpupumiglas ako nang maramdaman ko ang mga kamay ni Luis. He gently find his way inside me. Hindi to pwede. Kailangan kong pigilan ang sarili ko. Pati na rin si Luis. Masyado pa akong bata para mangyari ito. Kinagat ko ang kamay niya na nakatakip sa bibig ko, dahilan para sampalin ako nito nang naubod ng lakas. I was shocked on what he did, pero hindi ko na naramdaman yon nang muli ako nitong sampalin. Bitch! Walang humpay ako nitong sinampal hanggang sa malasahan ko na lamang ang dugo sa mga labi ko. I wanted to scream in pain pero hindi ko magawa. Hindi na rin ako makahinga sa sama ng loob at sa sakit na nararamdaman ko. Not physically but more on emotional. This is not him. This is not Luis. Unti-unti na akong hindi nakahinga at nalalabo na ang paningin ko. I can't clearly hear him. Bumigat na rin ang talukap ng mga mata ko at namanhid na rin ang buong mukha ko. Am I dying? Is this the end of my life? If it is my last breath, please take care of him. And everything went black. Maras kong pinahid ang luha ko na kusang pumatak nang maalala ko ang mga nangyari noon. I was thankful dahil buhay pa rin ako ngayon. Hindi ko na alam kung ano ang sunod na nangyari ng mga oras na yun. Basta nagising na lang ako sa isang puting silid noon at may nakakabit na oxygen. Ang tanga ko dahil sa kabila ng lahat ng ginawa niya na yun ay nagawa ko pa rin manatili sa tabi niya. Pero ni minsan ay hindi ko pinagsisisihan ang pagbalik kay Luis. Hindi ko alam kung bakit pero naging malaking bahagi na siya ng buhay ko at kung wala siya ay wala rin ako. Kung dating man ang oras na kailangan kong ibigay ang buhay ko o ang sarili ko para lang magbago siya ay gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Catherine, point of view. Good thing at nandito ka. Luis, nagulat talaga ako nang pagbukas ko ng pinto ay si Luis ang nakita ko at hindi si Ryan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko naman kasi alam na pupunta siya rito at bakit ngayon pa na kailangan ko nang pumasok. May urgent meeting si Ryan kaya hindi siya makakapunta. Magre-review naman si Troy para sa bar exam niya next week kaya ako na lang ang nag-insist na pumunta rito. Sabay kibit balikan nito at diretsong pumasok sa loob ng bahay. Dahil nga may exam kami ay kailangan kong pumasok. Si Suri naman ay may klase kaya tinawagan ko si Ryan na bantayan muna si nanay sandali. Pero si Luis ang dumating. Kaya hindi niya kayang bantayan si nanay. Sarili niya lang kasi hindi niya magawang alagaan. Ibang tao pa kaya? Baka imbis na gumaling si nanay ay matuluyan ito sa klase ng pagbabantay ni Luis. Sigurado ka ba? Ikaw ang magbabantay sa kanya? Nag-aalanganin ko pa siyang tinanong paulit-ulit. Gusto ko lang kasi makasiguro na hindi mapapahamak si nanay sa kamay niya. Wala ka bang tiwala sa akin? Seryosong sabi nito sa akin? Umiling na lang ako kay Luis at binilin ang oras ng gamot ni nanay. Pati na rin ang mga dapat nitong gawin. Pag nadumi siya, huwag mo na siyang hugasan. Punasan mo na lang at palitan mo ng pampers. Tumango-tango lang sa akin si Luis. May sakit ata ang isang to. Masyado siyang mabait ngayon at walang reklamo. Is that all? Tumango naman ako rito. Weird talaga si Luis. Umaatake na naman yung pagiging mabait at weirdo nito. Pagkatapos kong mabilinan o maihabilin ang lahat sa kanya ay kinuha ko na ang gamit ko at nagmamadali lang umalis. Napahinto naman ako nang may makalimutan akong ibilin dito. Do you forget something? Tiningnan ko siya na mabuti habang pinupunasan si nanay. Tipid akong umiti rito bago nagsalita. Nagluto ako dyan. Pag nagutom ka, kumain ka na lang. Hindi ko na siya hinintay na sumagot at nagmamadali na talaga akong pumasok sa school. Bakit kaya ganito ang pakiramdam ko? Feeling ko, aatakayin ako sa puso sa tuwing nakikita ko si Luis. Normal lang din ba na masyado akong nag-aalala sa kanya? Buwesit naman Si nanay dapat ang iniisip ko. Kung okay lang siya sa kamay ni Luis, baka mamaya ay naliligo na yun sa sarili niyang dumi. Mabilis ko lang natapos yung exam ko, kaya agad naman akong nakabalik ng bahay.
Nasa bintana pa lang ako nang matanaw ko si Luis na nililinisan niya ang puwet ni nanay dahil rin sa dumi na ito. Nilislis pa nga niya ang manggas ng kanyang polo at nakangiwing pinupunasan si nanay. Hindi ko mapigilang matawa habang mabuti siyang pinagmamasdan. Ang cute. Ang cute-cute niya talaga. Hindi ko akakalain na magagawa niyang maglinis ng dumi ng tao. Ubod pa naman sa katamaran at kaartihan tong si Luis. Pak, nagmamadali naman ako pumasok nang matabig niya ang palanggana. Mabilis ko itong tinulungan na ayusin ang kalat at linisin si nanay. Pinagmasdan lang naman ni Luis yung mga ginagawa ko hanggang sa mapatulog ko na si nanay. Lumabas naman ako ng bahay para humitit ng isang sigarilyo. Medyo toxic kasi ang amoy ng dumi ni nanay kaya nakakapanglaway. What the? Bakit mo tinapon? Inis kong singhal kay Luis. Paano ba naman ay hinablot nitong sigarilyo sa bibig ko at inapak-apakan? Nakakadalawang hit-hit pa lang ako noon. Lintik, sayang din yun. Masama sa katawan ang sigarilyo. Inirapan ko ito. Sa sinabi niya, kailan pa siya magkakaroon ng ganong pag-iisip? Mas malala nga siya sa akin dahil ecstasy at cocaine ang tinitira niya. Sabihin mo yan sa akin pag hindi ka na gumamit ng drugs. Kinuha ko ang isang kaha sa bulsa nito. Mabilis niya naman itong inagaw na ikinagulat ko. Parang papel niya yun na nilukot at tinapon sa malayo. Walang hiya, 50 rin isang kaha nun. Wala sa loob akong napakamot sa bata ko at gigil na tiningnan si Luis. Anong trip ng hayop na to? Lumabas na nga ako nang hindi niya maamoy yung usok tapos sumunod lang siya para itapon yung sigarilyo ko. Lintek, imbes na sigarilyo ang binibili mo, bakit hindi mo na lang yung ipunin para makakuha ka ng mga babantay sa nanay mo? Matalim ko siyang tinitigan at nakipagsukatan ng tingin. Saka, alam niya ba kung magkano ang bayad sa mga private nurse at kung gaano karami ang bayarin at utang namin para sumbatan ako sa isa pang state? Hindi mo maintindihan dahil hindi mo naranasan ang maging mahirap, kaya wag ka na lang makialam. Tinalikuran ko ito pero mabilis nitong hinablot ang braso ko. Ano ba kasi ang pakialam niya kung mamatay ako sa paninigarilyo? Kung maging kuba ako, kakayod para lang sa pamilya ko? Wala naman diba? Kaya mas mabuti na tumahimik na lang siya. Then, tell me, sabihin mo sa akin kung paano ako makakatulong. I feel the sincerity in his voice, his warm sympathy. Marahan kong inalis ang kamay nito sa braso ko at kalmado siyang tiningnan. Hindi na kailangan, hindi ko na gustong humingi ng tulong kahit na kanino, lalo sa kanya. Aaminin ko, makapal ang mukha ko pero marunong din akong mahiya. Sobra-sobra ng utang na loob ko sa mga tao na walang sawang tumutulong sa akin. Isa na roon si Luis. Ayoko nang dagdagan pa ang pasasalamat ko sa lahat ng ginawa niya para sa akin, para sa amin. Kung hindi rin kasi dahil sa kanya ay hindi naman ako makapag-aral ng kolehiyo. Ayoko maging pabigat sa kanila. May mga paapa ako at malakas pa para makapagtrabaho. Hindi ako inutil. Kat, mag-uti ka ba? Tanong sa akin ni Lara, co-worker ko sa isang fast food. Kailangan nakangiti kong sagot rito. Nagpaalam na siya at umalis. Oo, may trabaho naman ako pero hindi talaga sapat ang kinikita ko para sa pangangailangan namin. Kunting tiis na lang, Kat, magiging registered nurse ka na rin at magkakatrabaho ng permanente. Buong araw kaming hindi nagpapansinan ni Luis dahil sa nangyari kanina sa bahay. Hindi ko naman intensyon na sigawan siya pero nadala ako ng sobrang pagod at stress. Dalhan ko kaya siya ng pagkain sa unit niya. Peace offering man lang, baka kasi nagtampo na yun sa akin. Pagka-off ko sa trabaho ay duman ako sa isang bake shop. Ibibili ko na lang siya ng paborito niyang Sans Rival. Pero 2 slice lang, pang mayaman kasi ang presyo nun. Inabot na sa akin ng babae yung order ko nang mapatingin ako sa salamin nito. Halos lumuwang mata ko at tumalo ng puso ko nang makita ko si Ayen. Si Ayen, buhay? Pero paano? Inilibing namin mismo ang bangkay niya. Humarap ako sa likod ko para tingnan kung totoo nga ang nakita ko. Pero wala na ito. Minumulto niya na ata ako dahil sa kamalditahan ko sa kanya noon. Wag naman sana. Takot ako sa multo.
Pilit kong inalis sa isipan ko ang nakita. Namamalikmata lang siguro ko kanina pero ngayon hindi na ako namamalikmata. Kitang-kitang ko si Luis at ang isang babae sa couch. Ito lang pala ang dahilan kung bakit hindi niya ako tinatawagan at kung bakit hindi niya ako kailangang abalahin. Dahil may ibang babae siyang kasama. Dahan-dahan ko na lang sinarang pinto at nalulumong napasandal rito. Naramdaman ko ang kakaibang sakit na gumuhit sa puso ko. Kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata ko. Bakit ba ako nagkakaganito? Sanay naman ako na makita siyang may kasamang iba. 'Di ba? Pero bakit ganon? Pakiramdam ko, binibiyak yung puso ko sa nakita ko. Hindi, mali ito. Masyado lang siguro ako na-attach sa kanya, kaya nagkakaganito ako. Tama, wala to. Bali wala lang to at walang ibang meaning ang nararamdaman ko. Ano ba, kambal? Sabi ko sa'yo si Troy na lang tawagan natin. Naistorbo pa tong si Luis. Rinig kong sabi ni Knight sa kabilang linya. Gago na to. Hindi ko naman sila iniistorbo pag may kinakama silang babae. Tapos ako ginugulo nila. Patay sila sa akin bukas. Akma namang papatayin ko na yung tawag na marinig kong magsalita si Light. Sige, si Troy tawagan mo. Pasundo mo si Kat dito. Mahirap mag-alaga ng lasing. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Light. Kahit na maingay sa kabila ay narinig ko ang sinabi niya. Lasing si Kat. Ano bang naisip ng babaeng yun at nag-inom? Walang kabog-abog na nagbihis ako at nagmamadaling lumabas ng unit ko nang may humawak sa binti ko. Where are you going? Hindi pa tayo tapos. Inis kong tinignan ng babae. Dinambot ko ang damit nito at hinagay sa labas ng unit ko. Leave! No! Mataray na sabi niya. Pinapainit niya talagang ulo ko. Nagmamadali ako at wala na akong oras na makipaglaro sa kanya. Hinablot ko ang buhok nito at kinalalagad palabas ng unit ko. Nangingiyak na sigaw nito sa akin. Nagalit siya. Nagmamadali akong makasakay sa elevator. Wala akong panahon sa mga tulad niya. Ang importante ay makarating agad ako sa LNB. Kailangan ako ang maunang makasundo kay Kat at hindi si Troy. Naiinis ako kay Troy dahil masyado silang close ni Kat. Marami silang alam sa isa't isa na sila lang ang nagkakaintindihan. Kaya kahit kaibigan ko si Troy ay hindi ko mapigilan ang mainis sa gagong yon. Agad naman akong nakarating sa LNB at nakita ko naman agad si Knight na may kahalikang babae. Hinata ko ito at diretsong tinignan. Gago ka pre, huwag kang istorbo. Ako nang halik ulit ang ito nang habulin ko ulit ito. Gago pala to ha. Ako ang inistorbo nila sa rurok ng kaligayahan tapos hindi ako papansinin. Susuntikin ko kaya siya. Where is she? Inis kong tanong kay Knight. Ngumuso ito kaya sinundan ko ng kung saan ito nakatingin. Umakyat yata lahat ng dugo ko sa ulo nang makita ko siyang may kasamang lalaki habang nakikipagsayaw sa gitna. Kailan pa siya natutong mag-bar? Mali ata na sinama ko siya noon dito. Hindi ko dapat talaga siya sinasama sa ganitong lugar. Lahat kasi ng lalaki ay napapatingin sa kanya. Sabi ko naman sa inyo, tatayuan ang lalaki pag sikat ang nakita. Agad kong lumapit sa kanila at hinila ito palayo sa lalaki na agad kong sinuntok nang makita kong pinisil nito ang puwet ni Kat. Taina, walang pwedeng humawak sa kanya. Ako lang. Pak, bro, anong problema mo? Sigaw nito sa akin at takmang tatayo pa ng tadyakong ko ito sa mukha. Tarantado ka. Hindi ata nakakakilala ang isang to. At sinisigawan pa ako. Don't you dare touch my property or else I'll kill you. Puno ng pagbabanta ang boses ko. Nakinaurong naman ng bayag nito. Tche, coward. Walang sabi ko na lang na kinaladkad si Kat palabas ng bar. Pasalamat pa sila at nagawa ko pang magpigil kung hindi. Manghihiram na siya ng mukha sa aso. Mabilis kong natangay si Kat dahil na rin sa wala ito sa ulirat. Hindi ko pa siya nakitang malasing pero sabi ni Ryan ay hindi daw magandang malasing ang babaeng to. Kaya gano'n na lang ang pag-aalala ko kanina. Malaman kong nakainom siya. Ibinalibag ko ito sa loob ng sasakyan. Sumakay na rin ako at akmang papaanda rin na rin ang makina nang marinig ko siyang tumatawa. Iiling-iling na lang ako nang hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Lasing na nga siya at baliw na rin.
Iyak tawa ang ginagawa niya hanggang sa makarating kami sa unit ko. Ibinaba ko siya sa kama nang hatakin ako ni Kat at halikan. Nagulat ako sa ginawa niya pero mabilis na namuo ang init sa buong katawan ko. Sinabayan ko ang bawat halik niya at pumaibabaw sa kanya. Masyado akong nadadala sa klase ng halik niya. She's a good kisser. Uhaw na uhaw kong kinagat ang ibabang labi niya at gumapang ang kamay ko papunta sa malusog nitong dibdib. As she grow up, ay lalong nagiging magandang pangakatawan niya and I made it to fit in my hands. I remember the first time I touched her. The first moment I feel her blessed in my fingers. Napabitaw ako sa halip at napasabunod sa sarili ko nang maalala ko na muntikan ko na siyang mapatay noon dahil sa pandidilim ng paningin ko. Hindi na pwedeng maulit yun at hindi ako papayag na ako pa ang dahilan kung bakit siya masasaktan. Isa sa dahilan kung bakit hindi ko siya magawang angkinin ay dahil natatakot ako na baka masaktan ko siya. When I became hysterical, I am out of my control. I am not the Louis Sacdino. Pinagmamasdan ko ang mahimbing na natutulog na si Kat. Hinawig ko ang ilang hibla ng buhok nitong nakatabon sa mukha niya at inipit sa tenga. She had rosy cheeks and sexy lips with pair of almond eyes. Napahawak ako sa labi nito at pinaglakbay ang daliri ko sa maninipis at mapupula niyang labi. Bababa sa liig niya at sa dibdib nito hanggang sa tiyan niya. I stopped to her belly and kissed her soft and sweet lips. I stared at her. For a moment, hindi ko mapigilan ang mapangisi habang pinagmamasdan siya. It was a fucking hard for me to control myself, not to own her and take her every time I saw her. Lalo na ngayon ay pwede kong gawin ang lahat ng gusto ko sa kanya dahil wala naman itong malay at nasa ilalim pa ng espiritu ng alak. But I can't. I want her to give herself to me with her own will. No force and no threat. I'll be her own choice, and it will satisfy and feed my lust. Cat point of view. Umiikot ang paningin kong nakatitig sa kisame. Masakit din ang ulo ko at para akong nasusuka at nahihilo. Hindi talaga ako dapat uminom kagabi. Mababa kasi ang tolerance ko sa alak, kaya ang bilis ng side effect sa akin. But what make it worse ay yung nangyari kagabi. Is it one of my dream? Na hinalikan ko si Luis o totoo na hinalikan ko siya? Napahawak ako sa labi ko at iniisip kung totoo ba na nahalikan ko kagabi ang malampot niyang mga labi. Hindi naman ako na niniwala sa mga sinasabi ng iba na wala silang naalala pag nalasing. Dahil ang totoo ay nawawala lang sila ng kontrol sa sarili. I remember the first time I drank. Broken hearted ako kay Ryan. Ikot ang paningin kong nakatitig sa kisame. Masakit din ang ulo ko at para kong nasusuka at nahihilo. Hindi talaga ako dapat uminom kagabi. Mababa kasi ang tolerance ko sa alak, kaya ang bilis ng side effect sa akin. But what makes it worse ay yung nangyari kagabi. Is it one of my dream? Na hinalikan ko si Luis o totoo na hinalikan ko siya? Napahawak ako sa labi ko at iniisip ko kung totoo ba na nahalikan ko kagabi ang malambot niyang mga labi. Hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi ng iba na wala silang naalala pag nalalasing dahil ang totoo ay nawawalan lang sila ng kontrol sa sarili. I remember the first time I drank. Broken hearted ako kay Ryan noon kaya uminom ako kasama si Orange. Then nung nalasing na ako hinalikan ko siya. Sobrang hiya ang naramdaman ko nung nahimasmasan ako. Masama talaga ako malasing at dahil kahit sino hinahalikan ko. Kaya ang ibig sabihin ng lang noon ay hindi pa naginip ang hinalikan ko siya at totoo yun. Nakakahiya. Ako pa talaga ang humalik sa kanya kagabi. Still high on my kiss. Napabangon ako na marinig ko ang nakakalokong boses ni Luis. Nakita ko itong nakadikwatrong nakaupo sa sopa. Sa tapat ng kama kung saan ako nakahiga, nakataas din ang isang sulok ng labi niya habang taimtim na nakatingin sa akin. Kiss? Kunwari akong natawa sa sinabi niya pero ang totoo ay kumakabog ang dibdib ko. Hinahalikan ko lang siya kagabi pero grabe ng pintig ng puso ko. Masama ang epekto ng halik niya para sa kalusugan ko. Yeah, you kissed me last night. Don't tell me na hindi mo alam yun. Lalo namang umisi si Luis at parang proud na proud pa siya sa sarili niya na hilalikan ko siya.
Inirapan ko muna ito bago ako umayos ng pagkakaupo sa kama at sumandal sa headboard ng kama niya. Kinuha naman niya ang baso sa ibabaw ng lamesa at hinigop ang kape na laman nito. Alam kong kape yun dahil humahalimayak yung amoy nito sa buong paligid. So, it's just a kiss. Wala namang big deal dun, di ba? Kiss lang, pero bakit ganito? Naghuhurumintadong puso ko. Yeah, it's just a kiss. Hindi lang naman ako nakatulog ng maayos sa sarili kong kama at pinag-init mo lang naman ako kagabi. Do I need to ask your gratitude for not taking myself inside you? Pakiramdam ko ay pinagmulahan ako ng pisngi sa sinabi niya. Nahihiya rin naman ang makapal ko mukha lalo na kung ang pinag-usapan ay tungkol sa sensitibong bagay. Conservative at virgin pa ako kahit ilang beses nang naka-first base yung Luis na yan sa akin. Binato ko siya ng una na agad naman niyang nasalo. Inis ko pa siyang tiningnan na ikinatawa naman niya. Hindi naman ako magtataka kung may pagnanasa siya sa akin. Maganda at sexy naman ako at certified manyak naman siya. Kaya walang duda na ma-L siya. Kakainis. Bastos ka talaga. Huwag mo nga akong pinagnanasaan. Inis kong singhal dito. Naiilang kasi ako pag ganyan ang pakikitungo niya sa akin. Mas okay na yung ginagawa niya kung alalay kaysa maging pampalipas kate. Tumayo naman ito at dahan-dahang lumapit sa akin. Ramdam na ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko at ang pagapang ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Pumaibabaw ito sa akin at tinukod nito ang dalawa niyang braso sa magkabila kong side at inilapit niya ang mukha niya sa akin. Kaya amoy na amoy ko ang mabango nitong hininga na nakahalo sa scent ng kape. Diyos ko, hindi naman ako uminom ng kape para magka-nervous ako ng ganito at nahiya naman ako sa kanya dahil hindi pa ako nakakapagsipilyo. You know what, Kat? Hindi nito inalis ang tingin niya sa mga mata ko. Kitang-kita ko rin ang pagtaas ng isang sulok ng labi niya at ang pagtaas baba ng Adam's apple niya. Pakiramdam ko tuloy ay nanuyo ang lalamunan at labi ko sa sobrang hot nito. Aminado naman ako na gwapo si Luis. Inilapit pa nitong ang husto ang mukha niya na kung kulang na lang ay maglapat ang labi naming dalawa. Pigil na pigil ako sa paghinga dahil pakiramdam ko ay mahahalikan ko siya sa isang maling paggalaw lang. To be honest, I want to lick your lips, suck your, spread your thighs and slide my crotch inside you until you scream my name and pleasure enrich your orgasm. Seryosong seryoso siyang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit nagtatalon yung puso ko dahil ba yun sa takot sa mga sinabi niya o dahil may bahagi ng pagkatao ko na gustong sumang-ayon sa sinabi nito. Mahirap kalabanin ang sarili mong katawan kung pinagkakanulukan nito. Kaya habang maaga pa lang ay iniwas ko ng sarili ko kay Luis. Tinulak ko ito at inirapan. Hindi ako dapat magpa-apekto sa tulad niya. Pag bumigay ako, tiyak na pagtatawanan at tatapon niya din ako pag nakuha na niyang gusto niya. At ayoko na mangyari yun. Pride at dignidad na lang meron ako. Hindi ko hayaan na si Luis pa rin ang kukuha nun. Managinip ka na lang, Luis, dahil hindi ako tutuwad sa harap mo. Ngumisi ito at maayos na tumayo. Let's see. Sabay kibit balikat nito at tumalikod. Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa makalabas siya ng kwarto. Hindi yun mangyayari. I won't let him to take my special gift for my future husband. I'll fetch you later. Tumango ako kay Luis at lumabas na ng Max niya. Hinatid niya kasi ako sa ospital at hindi na bago yun sa akin. Lagi naman niya akong hinahatid at sinusundo kahit sa school ko. Kat, hindi pa ako nakakahakbang ng tawagin nito ang pangalan ko. Nilingon ko si Luis at nakita ko pang bukas ang bintana. Seryoso siyang tumingin sa akin na parabagang sinasabi na wag kong kalimutan ang trabaho ko sa kanya. Inirapan ko muna siya bago ako nagsalita. Don't worry, hindi ko makakalimutan ang trabaho ko. Inis ko na siyang tinalikuran at naglakad papasok sa loob. Nakakainis kasi. Kanina lang sinabi niya sa akin ako ang trip niyang ikama. Ngayon gusto niyang magkama ng virgin. Nakakagigil, di ba? Para kasing lumalabas na option niya lang ako.
Nanliliit tuloy ang tingin ko sa sarili ko sa mga sinabi niya kanina. Buti nilang talaga at hindi ako nagpadala sa pang-aakit niya. Dumiretso na ako sa locker ko at nagsuot ng facial mask. Mas mahalaga na mag-focus ako sa OJT ko kaysa isipin si Luis. Kaya mo yan, pre. Dinadaga na naman ang loko. Hina ng loob mo, pre. Kakausapin mo lang naman. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag at inilagay yun sa bulsa ko bago ko nilak ang locker ko. Nakakarindi naman ang mga lalaking ito na tinalo pang babae sa kaingayan. Mga kasama ko sila sa OJT mula sa iba't ibang school. Akmang lalabas na ako nang itulak nila si Red sa akin dahilan para bumunggo ito sa akin. San? Hello, Kat. Nauutal na bati nito sa akin na kinataas ng kilay ko. Umayos ito sa pagkakatayo at napatingin sa mga kaibigan niya na iba-iba ang reaksyon. May napatampal sa noo at may iba namang naiiling na lamang. Mga praning ba sila? Inuubos nila ang oras namin. Gayong kanina pa. Nagpipageant si Dr. Ruiz sa mga intern. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Marami pa akong gagawin at wala akong oras na makipagkwentuhan. Mataray na untag ko. Hindi kasi ako machikang tao. Mas ilalaan ko ang oras ko sa pagtulog kaysa sa pag-usapan ang mga walang katuturan drama at arte sa buhay. Ano ka kasi? Pwedeng ikaw yung maging partner ko sa research? Tuloy-tuloy na tanong nito, yun lang pala. Ang tagal-tagal niya pang magsalita. Okay, tipid kong sagot dito at lumabas na ng silid. Wala na akong oras na hintayin pa ang reaksyon niya. Kailangan ko pa kasing daanan si Light mamaya. Sa buong oras na pinanood ko ang operasyon ng panganganak ng isang ginang kanina ay hindi ko mapigilan ang malungkot at matuwa. Nakakatuwa at may buhay na umuusbong pero naawa ko sa bata dahil hindi na niya makikita ang kanyang ina na namatay sa panganganak nang dahil sa kanya. Life is unfair, Kat. Napatingin ako kay Light nang tapikin nitong balikat ko nang makalabas din siya sa OR. Isa siyang sa mga doktor na sinubukang isalba ang ina ng bata pero wala na rin itong magawa. Ganun ba talaga ka-unfair ang buhay? Kailangan may isasakripisyo para sa kaligtasan ng iba? Hindi ba kayang ibalanse na lang nito ang bawat galaw at bagay na meron ang mundo? Naiiling-iling kong tinanggal ang gloves at face mask ko. Dito sa ospital, nakikita ko kung gaano kadaya ang mundong ginagalawan namin. May taong masigla ang mamamatay para lang isalba ang buhay na nag-aagaw-buhaw. May inang mamamatay para lang magbigay ng bagong buhay o kung minsan kahit anong pilit mong isalba ang buhay nila ay may mamamatay pa rin talaga. I know, pero if you want to survive, then you have to sacrifice something to feed our life. Tumango ito sa akin at pilit na ngumiti. Alam ko rin na nalulungkot si Light sa nangyayari. He's a doctor and his duty is to save life, but he failed. Paging Dr. Cordova at ER. Paging Dr. Cordova at ER. Mukhang hindi kami makakapag-usap ng matagal ni Light dahil sa may duty pa ito. Dumaan ka sa clinic. Mamaya, lumabas na yung findings ng mga babaeng dinala mo. Tumango ako rito at nagmamadali namang umalis si Light. Tulad ng trabahong meron ako, kailangan kong isakripisyo ang iba para lang mabuhay naman kami at kailangan nila isakripisyo ang sarili nila para sa mga mahal nila sa buhay. Walang patas sa mundong ito. Lahat ay may kapalit. Lahat ay may katumbas na halaga. Nakakailang stick na ako ng sigarilyo pero hindi pa rin mawala-wala ang imis sa mga nakita ko kanina sa operating room. Sumalang kasi kami ulit sa isang operasyon, isang bata na may brain tumor at kitang-kita kung paano nila biniyak ang ulo ng munting bata. Naawa ko at syempre, nakakapanglaway ang operasyon. Hi Kat. Napalingon ako sa pinagmula ng boses at nakita ko si Erin na naglalakad patungo sa direksyon ko. Hawak nito ang isang mansanas habang hinahagis iyon sa ere. Ano kayang ginagawa ni Erin dito? Wala naman sana siyang sakit para pumunta sa ospital. Baka naman nilalandin niya na naman si Light at sinusubukang sulutin kay San. Naawa ko na para kay Erin. Naghahabol siya sa taong malapit ng ikasal. Nung una si Ryan, ngayon si Light. Wala talaga silang magawang matino sa buhay niya.
What are you doing here? Kinuha nito ang sigarilyo sa bag niya at inabot ko naman ang lighter ko rito. Hindi naman kami close ni Erin dahil kontrabida siya sa love life ni Light at Sandria. Team Sunlight kasi ako at hindi Team Lighter, but somehow may bagay kaming pinagkakasunduan. She's the worst bitch I've ever met. Kung maldita na ako ay mas maldita tong si Erin sa akin. Well, dinalaw ko lang naman si Light pero paalis na rin ako. Hinit-hit nito ang sigarilyo bago nagpakawala ng makapal na usok. Stop chasing Light. He's getting married. Ikakasal na kasi si Light sa long-time girlfriend niyang si Sandria. Kaya nga dapat magising na sa katotohanan itong si Erin. Natatawa naman itong tumingin sa akin bago kinagat ang mansanas na hawak niya. You must be crazy, Kat. Nakakalimutan mo ba na ako si Erin Helson? I have Ryan before and I will have Light now. Just watch and learn. Kat, I'm not weak and coward like you. Inirapan ko ito sa sinabi niya. Tinapon na nito ang sigarilyo niya at muling kumagat ng masanas. She smiled at me with full of confidence bago may kinuha sa bag niya at may inabot sa akin na isang envelope. Kinuha ko yun at tiningnan ang mga nakalaman dito. Light can't talk to you. May emergency siyang pupuntahan kaya pinabibigay niya na lang sa iyo yan. Binasa kong mabuti ang mga findings ng mga babaeng nakahilera na parang susunod na session ni Luis at hindi ako makapaniwala sa mga resulta. Lahat sila nag-positive sa STD. Ibig sabihin nito, wala akong maibibigay na babae kay Luis. Next week, this can't be. Tiyak ako na hindi maganda ang mangyayari pag wala akong madalang babae sa kanya. Ngayon pa lang ay kinakabahan ako. This is not the first time na may nag-positive sa sakit. Pero ito ang unang beses na lahat sila ay positive. Kailangan kong gumawa ng paraan kung hindi. Ako ang gagawin niyang last reliever. Cat point of view. Agatha wanted to see you and invite you personally to her debut. Badly, she's too busy. Tumango ako kay Luis habang binabasa ang invitation na inabot niya. It was Lori's 18th birthday. Siya ang nakakabatang kapatid ni Luis. Sweet at makulit si Lori, unlike ng kuya niya na may pagkamasungit. Hindi naman sa close kami ni Lori, pero magkasundo kaming dalawa. Dahil na rin siguro sa isang taon lang ang agwat namin sa isa't isa. Napako ang mata ko sa 18th gifts nang makita ko roon ang pangalan ko at nakatambal pa sa kuya niya. Che, bakit kasi may pairings pang nilagay si Lori? Pwede namang solo flight na lang. Iba na talaga ang mayayaman. Ingrande lahat ng okasyon. Kailan pa siya nakauwi? Sabi ko sa akin ni Lori, magpapakita siya sa akin pag nakauwi na siya. Galing Amerika. Pero hindi ko pa mahagilap ang anino nito. Naiintindihan ko naman na busy siya ngayon. Last week pa. Then time we left the Amigos restaurant. Walang ganang sabi ni Luis habang nakatutok ang tensyon sa mga papeles na kanina pa niya pinipirmahan. Bigla ko naman naalala na umalis nga pala kami ni Luis noon sa restaurant. Yung ililibre ako ni Ryan ng lunch kaso hindi natuloy. Kaya rin siguro sila kumpletong magkakaibigan noon ay dahil parating si Lori. So, it's your fault kung bakit hindi ko siya nakita. Naningkit ang mata kong napatingin sa kanya. Kung hindi siya sinumpong ng kabaliwan niya, sana nagkita kami ni Lori at sana hindi kami na-aksidente. Tinanggal nito ang suot niyang salamin at napahilot sa sentido niya. Bakit ang gwapo ng isang to? Bakit nakasalamin? Pati nga yung paghilot niya sa sentido ay ibang dating, parang nang aakit lang. Are you dying kung hindi mo makikita si Agatha? Inirapan ko siya sa sinabi niya bago sumandal sa headboard ng kama. Nandito kami sa kwarto niya. Kakalinis ko lang kasi sa buong bahay niya habang siya ay busy sa mga papeles. I'm not bad. I miss her so much. Kunot noong akong tiningnan ni Luis kaya inirapan ko lang ulit siya. Totoo naman kasi na-miss ko na yung makulit niyang kapatid. Madadal kasi yun at masarap kausap. Kaya natutuwa ko pag nandito siya. Isa pa, maganang loob ko kay Lori. Tumayo naman ito at binato sa akin ang tuwalya. Napasibangot ako nang sapul-sapul ako ng tuwalya sa mukha. Inis kong tiningnan si Luis na humalikip-hip lang at tinaasan pa ako ng kilay. Problema ng isang to
At kailan pa siya natutong magtaas ng kilay? Hindi mo naman siya mapagkakamalang bakla dahil ibang tindig ng katawan nito. Yung mga biceps niya at balikat na parang ang sarap lamparasan dahil sa lapad ng mga ito. Idagdag mo pa yung 6 niyang pandesal. Nakitang-kita mo sa suot nitong v-neck na white t-shirt. Kung hindi ko lang kilala tong si Luis, baka na humaling na ako na nag-umapaw nitong hotness. Take a bath. Huwag mong dumihan ang kama ko and stop staring at me. If you want to take me then, I'm willing to join you in my tub. Masungit na sabi nito pero halata mo ang pag-angat ng isang sulok ng labi niya at ang malilikot nitong mata na humaplo sa buong katawan ko. Dinaig niya pa ang babaeng may PMS sa kasingitan pero hindi talaga matatanggal sa kanya ang pagiging manyak. Tumayo na ako mula sa sapul na sapul ako ng tuwalya sa mukha. Inis kong tiningnan si Luis na umalakip-hip lang at tinaasan pa ako ng kilay. Problema ng isang to. At kailan pa siya natutong magtaas ng kilay? Hindi mo naman siya mapagkakamalang bakla dahil ibang tindig ng katawan nito. Yung mga biceps niya at balikat na parang ang sarap lambarasin dahil sa lapad ng mga ito. Idagdag mo pa yung 6 niyang pandesal na kitang-kita mo sa suot niyang binik na white t-shirt. Kung hindi ko lang kilala tong si Luis, baka nahumaling na ako sa nag-umapaw niyang hotness. Take a bath. Huwag mong dumihan ang kama ko and stop staring at me. If you want to take me then, I'm willing to join you in my tub. Masungit ang sabi niya pero halata mo ang pag-angat ng isang sulok ng labi niya at ang malilikot itong mata na humaplo sa buong katawan ko. Dinaig niya pa ang babaeng may PMS sa kasungitan pero hindi talaga matatanggal sa kanya pagiging manyak. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo at nilapitan ito. May kung anong kalokohan naman ang pumasok sa isip ko. Maran kong hinaplos ang mukha nito pababa sa mga bisig niya hanggang sa abs nito. Damang-damang ko tuloy ngayon kung gaano siya kakisig. Walang duda kung bakit marami ang nahuhumaling sa kanya. Kahit pa may kumakalat na balita sa pagiging sadista niya, naramdaman ko ang pagbigat ng hininga ni Luis at ang pag-iba ng aura ng mga mata nito. Hindi ko mapigilang mapangisi sa naging reaksyon niya. So, this is Luis over me? Napiktuhan ko pala talaga siya. Ninitian ko ito ng ubod ng tamis bago ko inilapit ang mukha ko sa tenga niya. Bagya pa nga akong tumingkayad para lang maabot ko siya. Is perfect creature, but an ideal one. My pleasure, but I'm glad if you join the couch outside your room. Pinagtaas baba ko pa ang kilay ko at nginitin ito ng nakakaloko. Akala niya ba ay siya lang ang marunong mangakit? Well, expert ata si Kat. Gusto kong umatawa nang makita kong nakasimangot ang mukha niya. Daig ba niya kasi ang nabitin sa naging reaksyon niya? Too bad. Hindi ako nakakuha sa pang-aakit niya. Bitch, narinig ko pang bulong nito bago lumabas ng kwarto niya. Wala naman kasi siyang magagawa kung hindi lumabas na sa sarili niyang kwarto. Aba, hindi naman ako papayag na maliligo ako tapos ay nandito lang siya sa kwarto. Mahirap na ba kasilipan pa ako nang wala sa oras? Tikom naman niyang si Luis pag pinagtitripan ko siya gamit ang karisma ko. He looks. You like that? Napalingon ako kay Luis na nakatayo sa tabi ni Sue habang nakatingin sila sa mga hiliran ng sapatos. Nandito kami ngayon sa mall para bumili ng pangregalo kay Lori at isinama na namin ang kapatid at nanay ko na may private nurse nang nagbabantay. Si Luis ang nag-hard at nagbabayad doon. Akala ko nga nung una ay maganda ang hangarin niya kung bakit kinuha niya ng taga-alaga si nanay. Yung pala ay kinuha niya ito nang sa ganun ay marami akong oras na ilaan sa pag-aalaga sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha, di ba? Dinaig pa ang inutil. Kulang na lang ay ako pa ang magpaligo sa kanya. Nakita kong tumango si Sue kay Luis at nahihiyang ngumiti. Hindi naman kasi pala turo si Sue at mahiyain din siya. Hindi tulad ko na medyo makapal na ang pagmumukha. Go on, kuhanin mo lahat ng magustuhan mo. Nakangiting sabi ni Luis na kinaningning na mata ni Sue pero agad din yun napawi nang humarap ito sa akin.
Para bang humihingi ito ng permiso na kung pwede siyang magpalibre kay Luis. Iiling-iling na sana ako ng yumuko si Luis at may kung anong binulong sa kapatid ko. Nagtatalong niyakap ni Sue si Luis. Thank you kuya, nakaramdam ako ng kaba at takot sa ginawa ni Luis. Natatakot ako para kay Sue, masyado na siyang napapalapit kay Luis. Natatakot ako na baka maging isang biktima din ito ni Luis, ang kapatid ko. Ayoko, hindi pwede, bata pa ito at ayoko masira ang kinabukasan niya. Inis kong nilapitan si Luis at matalim kong tiningnan. Stay away from my sister. Mababa ka sa boses ko ang pagkainis at alam kong nararamdaman niya yun at naiintindihan. Naiiling itong lumapit sa akin na may ngiti sa labi. Baliw ba siya? Naiinis na nga ako at kinakabahan para sa kapatid ko. Tapos tinatawanan niya lang ako. Ano bang gusto niyang palabasin at parang tuwang-tuwa pa siya. At nang aasar at inaasar ako. I'm not pedophile. Sabay pitik nito sa noo ko. Naiinis ko siyang tiningnan. Nang tawanan pa niya ako na parang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Why are you laughing? Nakakagago kasi yung paraan ng pagtawan niya. Para bang galak na galak siya at kahit hindi siya pedophile, ay ganun pa rin, manyak pa rin ang dating. You sounds like a jealous girlfriend. Ako? Nagsiselos? Ha ha ha, ang kapal mo. Hindi no, iniingatan ko lang ang kapatid ko. I swear it, hindi ako nagsiselos. Iba rin talaga ang confidence ng isang to. Feel na feel niya ang pagiging gwapo. Then, you have a malicious mind. Napairap ako sa sinabi nito at ito na naman ang ikinakingisi niya. Ako pa ngayon ang malisyosa. Mahal ko lang ang kapatid ko at ayoko na matulad siya sa kung sino-sino dyan. Hindi ako ang nagpakahirap para lang bigyan siya ng palasak na buhay. Mahirap lang magtiwala sa tulad mo. Kilala niyo naman si Luis, ultimate na maiel at kaya hindi ko lang gusto na masyado siyang mapalapit kay Sue. It seems that you don't trust me. May pait akong nababaka sa tono ng pananalita niya. Did I offend him? Hindi ko naman intensyon na ma-offend siya. Na misinterpret niya lang yun. Ang hirap naman ito. You don't have to explain, Kat. Hindi naman kita masisisi kung gano'n ang tingin mo sa akin. Pero ito lang masasabi ko. Bahagya itong tumigil at seryoso niya itong tiningnan sa mga mata. Kung kanina ay may ngiti pa sa labi niya ngayon, ay napawi na yun at damang-dama ko kung gaano siya kaseryoso. Pati nga puso ko nagwawala at naghuhurumintado. Ibang klase kasi ang mga tingin niya na kulang na lang ay matunaw ako at himatayin dito. I can lie to everyone. I can hurt anyone but you're the only exception. Huminto at ang oras sa mga sinabi niya. Tumalon na rin ang puso ko mula sa dibdib ko at umiikot ang sikmura ko. Ano ba kasi yung mga pinagsasabi niya at bakit ganito ang nararamdaman ko? Para akong natatai na sinisikmura. Natatawa ko nitong tiningnan ng marinig naming dalawa ang pagkulo ng tiyan ko. Lintek, kaya naman pala umiikot yung sikmura ko ay dahil sa gutom na ang mga alaga ko sa tiyan at hindi sa kung ano paman. Bad trip, panira ng momento. Akala ko kung anong meron yung pala gutom lang to. Tingin ko kailangan na nating kumain. Natatawa ko nitong iniwan at inayang kumain sila Sue at nanay. Bago unahin ang puso, unahin mo muna ang panglaman ng tiyan. Malay mo, kaya ka pala pinagpapawisan at kinakabahan ay malapit ka ng matege sa gutom at na di-dehydrate ka na ng wala sa oras o kaya naman kinakabahan ka kasi takot kang mautot sa harap ng ibang tao. O diba? Think something real. Hindi yung puro love ang alam. Hindi ka mabubusog doon. Pagkatapos magbayad ni Luis sa counter ay dumiretso na kami sa paborito nitong restaurant. Ang French cuisine. Ang pagmamayari ata ito ng pinsan ni Light. Yung Aika na nakatira sa Paris pero never pa rin nakita yun. Kahit nga si Luis na matagal na nilang kaibigan ay hindi pa nakikita si Aika. Basta ang alam ko lang ay maganda si Aika dahil nga lapitin daw ito ng mga lalaki sa Paris.
Kung ako man itong si Light at Night ay hindi ko rin papakilala ang pinsan ko sa mga bugok nitong kaibigan. Tiyak kasing alam nyo na, maliban na lang kay Raya na patay sa namatay niyang girlfriend. Nagkukwentuhan naman si Sue at si Luis at kita ko nag-i-enjoy si Sue. Nakausap si Luis, mukha namang hindi magagawa o gagawa ng kalukuhan si Luis pagkausap ang kapatid ko. Nakakatuwa lang silang pagmasdan. Akala mo ay magkapatid rin sila. Mukhang hindi ko na kailangan mag-alala pa para kay Sue. May mas malaki pa akong problema ngayon sa isang araw na ang katapusan at wala pa akong nahahanap na dadalhin kay Luis. Nagpaalam ako sandali para mag-CR. Nang pagpasok ko ay may nakita ko isang batang lalaki. Ang gwapo at ang cute-cute niya. Masusi niyang inayos ang buhok ko at ngumingiti ng matamis sa harap ng salamin. Napangiti tuloy ako habang pinapanood ng bulilit na to. Bata pa lang siya pero kita mo na ang pagiging mitikuloso nito. Napahinto naman ito nang napansin niyang tinitingnan ko siya. Ngumiti siya ng ubod ng tamis. Hindi ko alam pero nakakatunaw ang mga ngiti niya. Parang pamilyar sa akin ang mga mata at ngiti nito. Nakangiti siyang humarap sa akin. Pinapagngit nito ang kamay niya at hinagod ang buhok niya para siyang binata kung gumalaw. Pero mukha naman siyang 3 taong gulang pa lang. Am I handsome? Gorgeous? Natawa ko sa tanong niya. Hindi dahil sa tanong niya kung hindi sa pambubola nito. Aba, kabata pa bolero bolero na siya. Paano pa pag nagbinata ito? Tiyak na maraming paluluhaing mata ang batang to. Yes, you are, little boy. Sabay pisil ko sa pisngi nito. Bahagya naman akong ngumiwi sa ginawa ko. I am no longer a little boy. I am a real man. Do you have a boyfriend? Gorgeous? Lalo naman akong napahalgalpak sa tawa sa naging tanong niya. Bata pa lang ay chick boy na siya. Sigurado ako naman na ito sa tatay niya. I don't have one. Then I am now your boyfriend. There are too dumb to ignore your beauty. Hindi ko na napigilan ang humagalpak sa tawa. Nakulang na lang ay maihi ako sa pantalon ko. Diyos kong bata to. Turong-turo siguro ito ng tatay niya kung paano mambola. You're still a kid. You are destined to someone. Humaba ang nguso ng bata at humarap muli sa salamin. Inayos nito ang buhok niya pero sa uli ay ginulo niya lang ulit. Muli niya akong hinarap at nginitian ang ubod ng tamis. Saan ko nga ba nakita ang mga ngiting yan? Pamilyar talaga sa akin ang ngiti ng batang to, pati na rin ang kilos niya. Then, I'll wait for her, but for now, I'll enjoy my life. Sabay kindat nito sa akin. Pinunasan nito ang kamay niya bago yun inilahad. Gadwell Del Valle, nice to meet you, gorgeous. Nakangiti kong tinanggap yun. I'm Catherine Rodriguez. I'm glad to meet you, little God. Ngumiti ito sa akin bago nagtatakbo palabas. Ang cute ng pangalan ng batang yun. Sana pag nagkaroon ako ng anak ay kasing gwapo at bibo ni Gadwell. Medyo natagalan pa ako sa powder room at inayos ko na rin ang mukha ko. Pagbalik ko ay nadatan ko si Luis. Nakausap si Orange. Ginagawa nito rito. Sayang, hindi mo nabutan yung asawa ni Lee. Dinig kong sabi ni Luis na ikinatawa ni Orange. Baka kasi pag nakita ko noon ay iwan na yung asawa niya. Alam mo namang lamang ako ng 100 paligo kay Lee. Ang hangin, hindi ko na napigilang sumingit sa usapan nila. Paano ba naman ay hinangin na naman ang utak ni Orange. Akma namang aakbay si Orange sa akin ay naubo si Luis. Nakatawa nitong tinapik si Luis sa balikat. Kailan ba nagkaubo ang isang to? Hindi man lang sa akin sinabi na nabilan ko siya ng gamot. Chill, naputol ang sinasabi ni Orange nang tumunog ang cellphone nito. Mabilis niya itong sinagot. Napalingon naman ako kay Luis na nakatingin sa akin ng masama. Problema niya, akala mo naman ay may ginawa akong masama. Next time na lang ulit. Hinahanap na ako ni Papa Ryan. Natawang nagpaalam sa amin si Orange. Tumangod lang ako rito at ganun din si Luis. Ginulo pa muna ni Orange ang buhok ko bago tuluyang umalis. Kainis, guluhin daw ba yung buhok ko na halos kalahating oras kong inayos? Hinatid na kami ni Luis sa bahay. Nakatulog na rin si Nanay at Sue. Nagpaalam na yung bantay ni Nanay na babalik na lang ulit bukas. Pero itong si Luis ay prenting nakatas ang paa sa center table habang nanonood.
Nakahalok hipip akong tumayo sa harap ng TV at tinaasan siya ng kilay. Hoy, mister! Mag-aalas 12 na pero nandito ka pa rin. Wala ka bang balak umuwi man lang? Nag-angat siya ng tingin at humalikip-kip rin. Sumilay din sa gwapo niyang mukha ang isang nakakatunaw ng ngiti na may halong kapilyuhan. Nice view. Hindi mo na ako kailangan akitin. Kat, you can have me every time you want. Inaakit? Hindi kita inaakit. Pinapalayas na kita. Kunot na akong untag sa kanya. Asyumero rin naman kasi siya. Bakit ko naman siya angkinin o akitin? Hindi ko naman siya type. Siguro mahanga ko na sa nag-umapaw nitong hotness pero hindi siya ang ideal man ko. Really? Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa akin. Kita ko pa nga ang unti-unti niyang pagtanggal ng butones sa suot nitong polo. Nanuyo ang lalamunan ko sa ginawa niya at parang slow motion ang ginagawa niya. Ipapakita niya ba sa akin ang nakakatamkam nitong katawan? Diyos ko, kahit busog ako, hindi ako mauumay sa katawan niya. Abs pa lang ulam na, biceps pa lang dessert na, buong katawan pa kaya ni Luis tatanggihan. Lintek, ano ba tong pinag-iisip ko? Nagmumukha na akong manyak. Hoy, umuwi ka na nga sa inyo. Nautal pa ba? Kamahalata niya pang apektado ako sa ginagawa niya. Napatingin ako sa kamay nito na tumigil sa pagtanggal ng butones. Sa huling parte ng polo nito, lintek. Tanggalin niya na kaya lahat ng tuluyan ng tumambad sa akin ang katawan niya. Hindi yung pinapahirapan niya ko sa pagtanaw. Kinuha nito ang kamay ko at nilagay yun sa huling butones ng suot niya. Nahawakan nito ang kamay ko ay nakaramdam ako ng isang bultahing kuryente na dumalay sa buong katawan ko. Hindi ako tanga para hindi malaman na tuwing nadidikit sa akin si Luis at alam ko sa sarili ko na isang bahagi ng pagkatao ko ay gusto siya angkinin at maramdaman kung gaano kalambot ang mapupula niyang labi at kung totoong ay boyset, mali ang mga iniisip ko. Hindi si Luis ang lalaking pangarap ko pero bakit nag-iisip ako ng malisyosong mga bagay? Unbutton it. Kat, nanginginig unang nginginig na tinanggal ang huling butones nito. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Kinakabahan ako na parang naiihi at alam ko na once na tumingin ako sa kanya ay mawawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Nakakapaliw kaya ang mga mata nito? Look at me, Kat. Inangat ito ang mukha ko at seryosong tumingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin pero pilit niya pa rin akong pinatingin sa mga mata niya at tuluyan na nga ako nitong na magnet. Come on, Kat. I know you want it too. Let's be fair. Huwag na natin pahirapan pa isa't isa. Be mine. Shit, alam niya. Masyado ba akong obvious? Kaya ko pa namang mag-control. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako at sa tingin ko, malapit ko nang makalimutan ang salitang pagpipigil. I want Luis. I want him to fulfill my needs as woman and human. Piping, sabi ko